At ikwento ko lang po kung ano yung naging buhay ko sa bago ako napunta dito sa pagiging isang CS o trainee. So, bata pa lang po ako, pangarap ko na po talaga maging isang sundalo. So, every time na may makita ako mga police o mga sundalo, nai-inspire ako. Palagi kong sinasabi sa sarili ko na one day magiging isa akong ganap na katulad nila. So at the age of 8, naghiwalay po yung parents ko. So, kami pong magkakapatid ang naiwan. Tatlo kami magkakapatid. Meron akong kapatid na babae, 2. Ako lang po yung lalaki at ako po yung bunso. So, doon sa portion ng buhay ko doon, naramdaman ko at naintindihan ko kung ano yung totoong kalagayan namin. Naramdaman ko yung hirap, paano mag-adjust sa buhay, paano ko i-continue yung pangarap ko maging sundalo, o paano ko i-motivate yung mga kapatid kong mag-aral at magpatuloy sa pag-aral kasi dalawa na sila. Murang edad nila, hindi pa nila alam at hindi pa nila kaya yung sarili nila. So, ang ginawa ko, sa panahong yun, nag-sacrifice muna ako, naging independent ako noon. Yung 2 kapatid kong babae, tinutulungan ko sa pag-aaral. At ako naman ay nagtatrabaho bilang isa, kahit anong mapasukan ko. Nakapasok ko bilang farmer, bilang ng mais. So, marami akong nag-experience bilang sa ng mais. Madaling araw pa lang, naglalakad na kami papuntang bundok, papunta sa lupa namin para ayusin o kung ano yung mga gagawin doon. So, pero hindi po doon nagtatapos kasi sa araw-araw na yun ang nagiging routine ko. Ramdam ko yung pagod at nahihirapan ako kasi nga bata pa po ako. So, ang ginawa ko, umalis ako sa lugar namin at yung mga kapatid ko ay nagsialisan din. Napunta kami sa iba't ibang lugar. Yung isang kapatid ko na panganay na babae, napunta siya doon sa Misamis Oriental, sa Taguluan. Nag-working student siya doon sa isang sikat na paaralan doon, Taguluan Community College. Naging isang working student siya mula first year college siya hanggang sa nakapagtapos siya ng kolehiyo. At ngayon po ay isa na po siyang ganap na teacher. So, yung pangalawang kapatid ko po naman ay hindi po nakapagtapos. Dahil po 4th year high school pa lang po yung kapatid ko, isa sana siyang honor student pero nabiktima po siya ng rape. So, hindi siya natuloy at na-traumatize siya. So, ako naman, habang nagpapatuloy ako sa pagtatrabaho, tinutuloy ko pa rin yung pag-aaral ko. Kahit pumapasok ako ng thrice a week lang makapasok, ang the rest po ng linggo ay the rest po ng mga araw sa buong linggo ay ginugun ko po sa pagtatrabaho bilang construction or kahit labor lang sa kahit saan. At kahit yung pagiging street vendor ng mga prutas at kahit ano-ano mga pwedeng ibenta na pwede kong mapagkikitaan, ginawa ko na po. So, dahil po doon, kahit papano nakaka-provide po ako ng pagtusto sa mga kapatid ko, nakapatulong ako kahit kunti-kunti at provide ko yung mga kailangan ko sa sarili ko. Pero hindi po yun enough kasi hindi po ako makapag-focus sa pag-aaral kasi po nagtatrabaho ako. Minsan pag nasa paaralan ako, doon na lang ako natutulog kasi pag gabi nagtatrabaho na ako. So, hanggang sa may nakilala po ako isang missionary, isang pastor. Doon po nabago yung buhay ko. Doon po muling bumalik yung determinasyon kong tapusin ang pag-aaral ko at abutin yung pangarap ko. Kasi nga napasama ako sa isang foreigner na pastor, isang missionary ng isang church. At hanggang sa naturuan niya ako at naintindihan ko yung mga gusto niya ipaintindi sa akin. So, mula noon, nakaka-focus ako sa pag-aaral ko na tinigil ko na din ang pagtatrabaho sa mga sideline ko sa mga construction worker at bilang sa farmer. Tapos, nag-focus sa pag-aaral. At hanggang sa nakapagtapos din po ako ng senior high school. Yan po, nung natapos na po ako sa senior high school, gustuhin ko man po magpatuloy sa college. Pero dahil po sa kahirapan, walang-wala po kasi kaming suporta galing sa parents namin. Hindi ko din po masisi yung mga kapatid ko kung bakit sila hindi pa makatulong sa akin kasi po kakasimula lang din nila. Kaya tinigil ko po muna yung pag-aaral ko. At sinabi ko na sa sarili ko na kahit anong mangyari, tutuparin ko yung pangarap ko. At nung time na naging qualify na po ako sa applyan ng Philippine Army, doon ko na po ginagrab yung opportunity.
kahit senior high school lang po ako, proud po akong maging isa sa pungkatihan ng Pilipinas, maging parte ng sundaluhan, maging isa sa mga sundaluhan. Kahit ganito na po yung natapos ko, alam ko pong marangal at isang honor po yun para sa akin yung maabot ko yung pangarap ko maging sundalo sa paghihirap na pinagdaanan ko, sa mga sacrifices ko, sa mga downs and mga discrimination ng iba. Dito po napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko pong iangat yung sarili ko sa sarili kong kamay at paa. So, gaano kahirap nga ba ang pag-a-adjust ko sa buhay military mula sa buhay civilian? Unang-una po, unang-una po, sa pag-a-adjust ko, isa sa pinaka nagpapahirap sa akin is yung time management. Kasi nga po, galing sa civilian na buhay, lagi nasanay ako sa mga araw-araw na civilian routine ko, na anong oras ako gumigising para magtrabaho, anong oras ako matutulog, at kahit walang ginagawa, natutulog na lang ako. Minsan ganun. Dito, nabago ko yun. Kahit hindi mo gusto, kahit pagod ka pa, kailangan mo talagang gumising dito sa tamang oras. Tapos lahat ng galaw mo dito ay nakadepende at nakabase sa oras. Kasi nung civilian pa po ako, kahit yung mga simpleng bagay ay nagagawa ko ng napakaraming oras o marami akong oras na sasayang. Samantalang dito, within 10 minutes, 10 seconds, natatapos ko yung isang gawain o command ng aming committee. So napakalaking adjustment po yun. Pangalawa po, yung self-discipline ko. Kasi dati, naalala ko pag pupunta ako sa isang lugar, parang wala akong pakialam sa paligid ko, kung ano yung gustong gawin, yun lang. Pero dito sa pagiging isang trainee, dito sa unit ng Scout Ranger, dito nabago ko yung vision ko. Pag may makita akong o makasalubong akong tao, na sanay na ako na mag-greet at gumalang sa kanila. Yun po yung isa sa pinaka na gustuhan ko, kasi yung disiplina ko sa sarili ko ay nade-develop ko po dito at na-improve. So, alam ko, naniniwala ako na pagkatapos ko sa training dito, ay ma-apply ko to at magiging isa na tong dahilan para sa bagong buhay ko sa labas ng camp. So, ang pangatlo naman na adjustment ko is yung dahil sa church. Kasi nga, tulad ng sinabi ko kanina, nakakilala ako ng isang pastor at napasok ako bilang isang sunod-sunuran ng pastor. Nasanay na ako na laging nasa church activities. Every Sunday, nasa church ako, naglilid ako ng praise and worship. Naglilid ako ng mga praise and worship, mga prayer, mga ganong gawain ng church. Tapos pag Saturday naman ay gumagawa kami ng mga youth activities. Nakasanayan ko yun kasi yun ang yung mga churchmate ko, yun ang kinikilala kong pamilya, kasi nga hindi ko po naramdaman yung totoong pagmamahal ng buong pagmamahal ng pamilya ko, kasi wala lang mama at papa ko, bata pa ako. So yun, anong activities ang gustong-gusto mo sa training ngayon? So isa sa nagustuhan ko sa training namin ngayon ay yung reveille, kasi doon po na-develop, nabibuild up yung unity namin. Doon mo po makikilala yung ugali ng mga kasama mo, kahit masaya o malungkot. Doon mo ma-adjust yung sarili mo, paano ka makisama sa mga classmate mo. So doon sa reveille din, doon mo mararamdaman na mapagod talaga at hanggang sa maabot mo yung kung hanggang saan yung kaya mo, yung lakas mo. So doon pa lang ma-develop mo din yung mindset mo kung ano yung next na gagawin mo. On the spot mapapaisip ka kung ano yung mga dapat gawin o hindi, ma-realize mo kung ano yung mga bagay-bagay. So sa reveille din, kahit pagod ka na, kung hindi pa tumigil yung committee, hindi mo pwedeng itigil kasi under command ka. So ibig sabihin, bilang isang trainee, doon ma-develop yung pagiging good follower namin. At yun nga sinabi ko, yun ang isa sa paraan para makilala, maramdaman mo na ano ang tunay na brotherhood, unity and cooperation namin bilang isang platoon o trainees.
So, bakit kailangan na ang kabataan ay magsilbi sa bayan? So, unang-una po, bilang isang youth independent, naka-experience po ako na kahit ano-anong hirap at sacrifices na encounter ko na po. At napabilang na din po ako sa mga samahan ng mga kabataan, which is ang tulad ng Youth Leadership Summit o yung YLS namin. Isa yung organization ng province namin na ginawa ng isang leader ng province namin para yung mga kabataang out of school youth at mga kahit yung mga estudyante kung sino yung ay magbo-volunteer na i-organize yung sarili nila para ma-orient kami paano i-lead namin yung sarili namin, paano kami magiging respetado, paano kami magiging disiplinado. At may mga activities kaming ginagawa tulad ng mga pagtatanim ng mga kahoy kahit saan. So, para sa akin, marami pong magiging bunga yung pagiging kung magsisilbi ka sa bayan. Kaya, advice ko po, so bilang isang CS, so minomotivate ko po, in-encourage ko po kayo na kung sino man yung mga kabataang makikinig at makapanood dito. I encourage you all to participate sa mga government organizations na may related sa mga volunteerism para po mas makilala natin ang sarili natin at malayo tayo sa mga masamang gawain. So yun lang po. Maraming salamat at God bless po sa lahat.